Guys. Concern yung baby niya kay mama. Concern yung baby kay mama. Hi guys, Hi guys, update po kami ngayon. Update po kami for today's vlog. Magkwentuhan po tayo. Kasi nga hindi kami makalabas, hindi kami makapunta dun sa gusto naming puntahan. Kasi ulan. Tingnan mo to. Marunong na siya mag-lipstick niya. Paano nga turuan mo sila paano maglagay? Lagay ng lipstick, paano maglagay? Ay, mamaya na. Lipstick ka muna dito. Turuan mo sila paano maglagay. Tingnan mo ngayon sila. Huwag kainin. No, paano maglagay? Ganyan. Ganyan ba maglagay? Patingin nga. Patingin nga, kiss mo nga daw sila. Tama na. Kiss mo daw sila. Dali na. Babay. Upo ka na dito. Sakit dito na sang pan ko. Sakit na lang dito. Sakit. Upo ka na dito. Dali. Magkwentuhan tayo. Ay, sakit. Kawawa si mama. Sakit. Sige ka. Ikaw nang mayos. Cover natin yun lahat. Siguro, kwentuhan tayo about doon sa pag-alis ko sana kaso hindi natuloy. Siguro kung natuloy... Ano? Paano yan? Paano? Paano to? Ibis! May ibis sa kamay! Muka. Wala na eh. Ama mo, bigyan mo ako sa ama mo. Damot ha? Siguro nga ako nakaalis ako noon, mabait siguro yung amo ko. Alam mo kung bakit? Kasi di magahod. Kahit hindi kasi ako nakaalis, patuloy pa rin sila sa pagtawag. Nung isang araw, nag-text siya, "Hi Jocelyn," sabi. "Hi Jocelyn." Tapos kagabi tumawag. Hindi ko naman nasagot. Kasi nga ulan, maingay, malakas yung ulan kagabi. Hindi magahod na ka. Guys, storya si mama. Nagsasalita si mama eh. Kasi maingay kagabi yung kwan. Maingay kagabi yung sin. Kaya hindi ko sinasagot yung tawag nila. Tapos nangungumusta yung babae. Ba't di daw ako tumuloy? Ganyan. Sinabi ko naman sa kanila kung ba't ako, reason kung ba't ako hindi tumuloy. Kasi sabi ko, ma'am, paano naman ako tutuloy? Nga, yun, di ba yung sabi ko nung sa una kong video na walang evidence eh. Yung sabi niya sa akin, mayroon naman daw agency. Sabi ko, ma'am, pinasa ko yung screenshot na nung nag-uusap kami ng yung si MC Angelista yun. Pinasa ko sa kanya na ganun sinabi, walang agency, ganyan. Sinabi niya, no, Jocelyn, mayroon daw talagang agency. Sabi ko, ay ma'am, nagdadalawang isip na po ako na umalis kasi nga doon. Ay sabi niya, naintindihan niya naman daw ako. I understand. Siguro naman talaga mabalik siya. I understand, Jocelyn, sabi. Sabi niya ganyan, what if hanapan niya daw ako ng agency. Na siya daw, magtutukan niya daw yung agency. Magtatanong-tanong daw siya doon sa mga legit daw na agency. Quincy naman, sabi ko, siguro ma'am kasi diba nagsakit ako. Siguro ma'am hindi lang muna ako ngayon. Tapos pinakita ko to, syempre pinakita ko siya. Ay, tapos siya ay may maliit daw. Quincy naman, sabi niya,
you have small baby, Jocelyn. Sabi ko, sa Tagalog. Sabi ko, madam, may maliit kasi akong anak. Tapos, gusto ko naman sana na pag maaalis ako, yung talagang legit na agency. Kaso, nga, lagi ako nagsasakit. Pinasa ko yung sa kanya ng mga video ko dati na may sakit ako. Okay daw ko nung Diyos, baka homesick, ganun. Sabi ko sa isip ko, homesick, hindi ba nga nakaalis? May homesick na. Yun, sabi niya sa akin, baka daw sa sunod, makaisipan kong umalis. Pwede ko daw silang tawagan, hindi daw siya magpapalit ng number. Sana nga totoo. Pero feel ko talaga mabait sila. Nung una ko din naman amo, mabait din naman yung sa akin. Yung una ko din amo. Siguro naman kung nakaalis ako, mabait din siguro. Kasi nasa sayo din naman siguro yun. Tapos kinukuha ko ng kapatid ko, magtrabaho daw sa bayaw ko pala. Magtrabaho sa MUA. Kasi yung isa naming kapatid, nagtatrabaho na siya sa MUA ngayon. Gusto nila akong kunin doon. Pagtrabaho din daw doon, wag na lang daw ako mag-abroad. Housekeeping siya doon sa MUA. Kaso hindi pa ako nag-apply. Alam mo, kasi nga tawag niyan, may kailangan ko pa hintayin ma-expire yung visa ko. 3 months kasi yon. Tapos ayoko naman manlagay sa sitwasyon na mapahiya ako sa bayaw ko o mapahiya doon ang bayaw ko, kasi siya i-recommenda niya nga ako doon. Ayoko naman madating doon sa point na mapahiya siya doon, kasi nga 3 months yung visa ko. Hindi ko pa alam ano mangyayari sa loob ng 3 months na yun, o kung ipaglagay na nga natin mabait yung amo ko, pero hindi kasi lahat kasi ang hindi man sa lahat, pero karamihan sa kamin nag-iiba-iba ng isip. O yun ang iniisip ko, baka sakaling kung halimbawa na yung pilitin nila ako hindi ko alam, kasi may kontrata na ako, may visa na ako, baka pilitin nilang agency ganun, napalisin ako or may kaso or ano ba. Pero sa pagkaalam ko lang, no, blacklist lang ako 5 years pag hindi ako nakaalis, kasi may visa na ako tsaka kontrata. Kung ipablock ako na magiging amo ko ngayon, iniisip ko pa, isa pa din sa iniisip ko, pag nag-apply na ako dun sa MUA, baka masira ko yung pangalan ng bayaw ko, kasi siya pinagkakatiwalaan sa kasi doon. O magpunta ako dun, tapos halimbawa nakasuhan ako, halimbawa lang, no, nakasuhan ako, edi mapahiya siya dun, kasi pinapasok niya lang ako tapos bigla akong nawala. Baka isipin nila na gano'n naman ang pinapasok niya. Sinisira ko lang yung pangalan niya dun. Kaya sabi ko sa kanya, hintayin ko muna na ma-expire yung 3 months. 3 months lang naman yung ma-expire yung visa na yun, bago ko lingunin yung papeles na naman pag-apply sa MUA. Yung sabi niya, huwag na lang daw, huwag ka na lang mag-abroad. Pabod na yan siya, na maldita na yan siya. Huwag ka na lang mag-abroad, Joy, kasi kita mo oo, sa una hindi naman ganoon kalaki talaga yung hindi siya magkapariha yung kikitain dito at saka sa abroad. Pag malaki yung palitan, dati nung sa Kuwait ako dati, malaki ang palitan, umabot ako sa 25k. O ngayon doon sa trabaho sa MUA na papasukan ko, noong una yung kapatid ko, 11 days siya dati, 10 days siya dati, umabot siya ng 10,000. O 10 days lang yun, ha. Kasi noon, yung tawag yan, may overtime siya lagi. O, tapos ngayon, last month pala nung pumunta ako doon, nung nagpa-medical ako, umabot siya 11 days, umabot siya 10.5. O di malaki din. O 11 days pa yun, o ano pa kaya kung 1 month. Kasi iniisip ko na malayo ako doon, tapos lagi ako nagkakasakit. Siguro sa katawan ko na rin siguro, pero dati hindi. Nung unang abroad ko,
Tatlong beses lang ako nilagnat sa ibang bansa. Ngayon takot na ako kasi dito nga lagi ako nagkakasakit. Lagi ako nagkakasakit doon pa kaya kaya sabi ko dito lang muna siguro ako magtatrabaho hanggang makaya kong palit-palit. Tapos isa pa sa iniisip ko nung 3 days akong wala. Namayat siya, nangayayat siya tapos lumalim yung mata niya. 3 days pa lang akong wala nun. Aray ko na, tapos iniisip ko, sabi naman din ng bayaw ko, doon na lang daw kami magtrabaho. Ako lang daw una magtrabaho doon. Tapos isunod niya yung asawa. Yung partner ko, magtrabaho daw kami doon sa Maynila. O halimbawa, ipasok niya. Malaki din naman kasi sahod ng guard. Halimbawa, ipasok niya yung asawa ko sa guard. Tapos ako mag-housekeeping. Double, Quincy naman. Dubling kita na yon. Tapos, ito muna iiwan muna namin dito. Itong maliit na to. Uy, ayaw ata pumayag na mag-iwan siya. Uy, halalab siya kay mama. Tapos, pagkatapos doon, iwan din namin siya sa kamag-anak. Tingnan mo kung gano'ng ginagawa niya. Iwan namin siya sa kamag-anak. Papa! Ay, wala na ubos si mama eh. Wala na ubos si mama. Iwan mo na namin. Tapos pag makahanap kami ng titirahan na doon. Makahanap kami ng titirahan doon. At saka magbabantay nito, susunduin na rin namin. Malaki kasi sahod ng malaki kasi sahod sa Maynila. Quincy naman, sinamulan ng baba ko bang ingay do kasi malaki kasi sahod sa Maynila kaysa dito. Dito, construction siya. Kundi naman sa 600. Ngayon sa amo niya ngayon 800 siya, pero minsan kasi 700 siya. O doon sa Magardya siya may makuha siyang 13-month pay, kompleto benefits pa. Kaysa naman dito wala. O habang pag tumatanda ka, may hinihintay ka. Tsaka mainit sa construction kaya gusto ko rin siya dalhin doon. Ano pinanggagawa mo, anak? Kaya una pa lang tiis-tiis. Ano man? Meron kunin mo kaya? Siyempre una pa lang tiis-tiis. Kaya sabi ko sa kanya, tigil ko na siguro yung pinangarap kong mag-abroad muna. Kasi dito na lang tayo sa Pinas kasi parehas lang naman yung sahod. Kasi kaysa doon hindi ko makikita kayo. Tsaka dito malapit lang sa anak ko, makikita ko yung anak ko. Sabi ko, makauwi ako bawat hindi ako makauwi ako. Sabi niya naman, ikaw naman bahala. Tapos sinabi ko ngayon mga plano ng bayaw ko. O sige naman kasi pagod na ako. Doon parang natouch ako. Ako bala. Parang tumulo din yung luha ko. Siyempre ikaw ba naman sabihang pagod ka na? Pagod na daw siya. O hindi ka malulungkot doon? Hindi ka iyak noon? Kaya sabi ko, tiis-tiis lang muna. Pero yung kuwan ko pala, yung asawa ko ngayon, pangalawang asawa ko na yun. Pangalawang asawa ko na siya. Super bait. Ako bait. Hindi natin may iwasan yung inom, pero hindi responsible. Aray! Responsable yung asawa naman siya kahit nakainom. Aray! Quincy naman? Lagay mo na dun. Lagay mo dun sa basura. Wala na laman eh. Bili tayo ulit mamaya. Ayaw ko daw kuno na. Hi na ka na dun oh. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na ikaw. Bye-bye na ikaw. Kiss mo pa sila. Bye-bye. Tayo. O, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Kiss mo pa sila. Kiss mo pa sila.